Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. For today's video guys, ilang linggo na lang, ito na nga po hinihintay natin na update by August 31, 2025. Ilulunsad ng Facebook ang bago nitong Content Monetization Beta Tools kung saan yung ating mga individual tools ay hindi nagagana dahil isa na lang po yung ating gagamitin. Content monetization sa video format at non-video format. Kung kayo po ay may short video monetization, long form video monetization doon sa individual tools, at dahil nga po meron na tayong incoming update, mas pabor po ito para sa ating lahat. Yung kung kayo po ay newbie, kung kayo ay old creators, pabor na pabor. Bakit ko po nasabi? Kasi po kung kayo po ay old creators or matagal na dito at kayo po ay na-invite sa individual tools dati, so ngayon guys, kapag nalipat na itong luma monetization sa bago, pwede na rin po kayong kumita sa non-video format. Ano nga ba yon? Yung photo, text, and stories. Sa mga newbie naman, sobrang pabor po ito. Unlike before, sobrang daming minimit na mga criteria or requirements para magkaroon ng monetization sa long form video, short videos, stars, 'di ba, subscription, partnership ads, at marami pang iba. Pero ngayon, kapag po kayo ay qualify or eligible, guys, instant, meron ka ng way para kumita sa video format at non-video format. Okay? So, good news po itong incoming update na to. At alam naman natin, hindi lang naman po yung video format and non-video format ang available na sa mga bagong update. Meron po akong ipapakita sa inyo, no? Ito yung ating professional dashboard. Ito, by August 22, sasahod na naman ng mga creators. So, pakita ko lang guys sa inyo dito sa may ibaba. So, pwede na nga rin po tayong kumita gamit ang affiliate partnership kapag po kayo ay qualify na sa content monetization. Under din po yan ng inyong monetization tools. Okay? So, ano nga ba itong affiliate partnership? Partnership po ito ni Meta at ni Shopee. Kung kayo po ay merong Shopee account, pwede po kayo mag-apply dyan as affiliate. At pwede kayo guys mag-promote ng mga produkto sa inyong Facebook account. Unlike before, kapag nag-paste tayo ng link na galing sa Shopee, automatic may violation. Pero ngayon po, dahil partner na sila, mas na-eliminate na po yung mga ganyan. Huwag nyo lang gagawing spammy, yung inyong pagpo-post ng mga link. And make it sure, bago kayo mag-post ng link, dapat, muna kayo dito, monetize sa affiliate partnership. Okay? Kung hindi kayo monetize diyan, possible ma-plug ang inyong page or ang inyong profile sa mga link na sinishare yung gamit yung affiliate link sa Shopee. Okay? So, ito po ay pabor sa mga qualify at eligible na mga creators. Pero ang good news, kasama din po yan sa bagong update. Okay? Si Meta ay gumawa ng historical update kung saan pagsasamahin na nilang iba't ibang kitaan tulad ng Reels monetization or Reels bonus, in-stream ads or long-form video, performance bonus at iba pa sa isang unified monetization system. Which is good news po talaga para sa ating lahat. Sa mga nagsasabi na hindi na kayo kikita, wala na kayong pag-asa ma-monetize, lalong-lalo na sa mga newbie or magsisimula pa lang or aspiring content creator, huwag po kayo maniwala po doon dahil lahat po tayo ay pwede na magkaroon ng opportunity dito sa Facebook as long na tayo ay sumusunod, nag-upload ng original, engaging content, di ba? Or nagbibigay ng value, hindi lang sa platform, pati na rin sa community dito sa Facebook. So, ano ang bago? Isang powerful dashboard para sa lahat ng earnings. So, pinagsama-sama na nga, unlike before, magkakaiba po yan, magkakahiwa-hiwalay, yung kita mo sa short video, yung kita mo sa long form video, yung kita mo sa stars. Pero ngayon guys, magkakasama na yan. So makikita natin guys dito, yung ating earnings sa content monetization. Pakita ko lang sa inyo, no? Ayan, makikita nyo guys dito yung kita sa non-video format. Like for example, sa photos, text, and stories. Tapos yung kinita nyo din sa Reels short video at sa long form video. Okay?
So as of this experience, mas malaki po ang kitaan ngayon sa mga photo upload. Okay? Kasi mas mataas yung engagement na nakukuha sa mga pictures or mga photo upload natin. Okay? So, pangalawa, mas maraming content ang pwedeng pagkakitaan. Tama po, definitely. Totoo po yan. Okay? Kasi nga po, before, kung sa short form video ka lang monetize, doon ka lang kikita. Kung sa long form video ka lang monetize, doon ka lang kikita. Pero, ngayon po, pwede na po tayong kumita dyan sa photo, text, stories, long form video, short form video. Saan ka pa, di ba? So, binigay na sa atin lahat ni Facebook. At isa pa nga po dyan, yung tinatawag na affiliate partnership at yung tinatawag na yung creator storefront. Kung saan, malakas po yung mga artista, ang gagawin po ng mga followers nyo o viewers nyo, magre-request sila ng video greeting sa inyo, no, in exchange sa certain amount na sinet nyo. So, yun. Like for example, birthday greeting or Christmas greeting, New Year's greeting. Ganon. Pabati. Ganon. Or pa-shout out. Diba? Saan ka pa? Binigyan na sa atin lahat. Diba? So, tayo na lang ang magmamaximize yan. Paano tayo kikita dyan? Pangatlo, mas madaling itrack ang kita at performance. Yes, totoo din po yan. Kasi nga po, makikita natin, no? Before, hiwa-hiwalay. Ngayon po, isang kitaan na lang. Makikita nyo kagad yan. Ayan, no? Magkakasama na yung kita dyan in total. Ayan o, makikita nyo na dito sa may taas. Approximate earnings. So, ngayon po, ang kitaan po sa content monetization is engagement-based payout. So, hindi po nakabase na kung ilang milyon na po ang nanood sa video nyo, kundi nakabase kung gaano karami ang nag-engage dyan sa content or uploaded content ninyo. Okay, number 4, mas malaking chance para sa mga baguhan at small creators. Para sa inyo po yan, sa mga newbie, aspiring content creator, i-take nyo po itong opportunity at i-take challenge ko kayo na magsimula na po mag-upload ng mga content na nababagay po sa inyo. So like for example, mahilig kayo sa entertainment content, educational, informative, at marami pang iba. So kayo po ang magdi-discover niyan kung ano po yung fit na content sa inyo. So, I suggest magsimula kayo sa topic or niche na tinatawag. Huwag muna kayong mag-random content. So, base po yan sa ating research at article na binabasa dito sa loob ng Meta. Okay? At sa mga binibigay na update. So, huli, beta access muna bago i-roll out sa worldwide. So, lahat po ng mga nakatanggap ng invitation mula sa content monetization, ito po is beta access pa din. Ibig sabihin, meron pa rin po yung pagbabago, meron pa rin dinadagdag at tinatanggal. So, katulad nga po nito, tatanggalin na yung mga old monetization or individual tools at papalitan ng bago. So, sa mga susunod na update, hindi natin alam kung ano pa yung magaganap. Kaya, maging handa at maging ready tayo sa mga kaganapan dito sa Facebook. So, bakit ito importante? Number 1, mas simple, mas malinaw, at mas rewarding ang kitaan sa Facebook. So, totoo yan. Kaya nga po, di ba, binigay na sa inyo ni Facebook. So, ano pang gagawin natin? Sipagan natin at maging consistent. Pangalawa, kung dati kailangan mo pang mag-focus sa hiwa-hiwalay na tools, ngayon ay iisa lang ang sistema para tuloy-tuloy ang kita mo. So, hindi na tayo pinahirapan pa ni Facebook kasi alam naman natin, yung mga feedback, yung mga request natin, nababasa naman talaga yan. Yun nga lang, matagal sila. At ginagather pa nila yan, pinagmimitingan, ano yung tatanggalin, ano yung idadagdag, ano yung bagong features na pwedeng makabuti sa mga creators at para lumago pa yung platform ni Facebook. Di ba? So, alam nyo ba kung tatanggalin yung monetization, for sure guys, for sure lang naman ako, siguro mababawasan yung mga viewers ni Meta, yung subscriptions, di ba, mawawala. So, possible, lilipat yan sa mga ibang platform na nag-o-offer ng monetization. So, ganun lang yan. Monetization na yung labanan. Kapag wala tayong nakukuha sa mga content natin, lumilipat sila sa ibang platform. Okay? So, si Facebook, ayaw nilang mangyari yon. So, ang ginagawa nila, nag-upgrade, nagpo-produce ng mga bagong
updates para makatulong sa creators at mas, 'di ba, mas maging okay yung community ng viewers, creators, advertiser at marami pang iba. Okay? Ayon sa insider report, mas mataas ang efficiency ng payout system at mas makikita mo agad ang performance ng bawat content mo. Totoo yan guys, kung kayo po ay updated sa Facebook creators or Facebook for creators, mas marami na tayong nakita na mga update. Number 1 dito, yung retention rate na pwede nyo nang makita yung mga video nyo, kung gaano katagal pinanood, ilang minuto, ilang segundo pinanood. So, yun po yung nag-a-add po sa data natin kung saan, ito palang content na to, ito yung outstanding. So, ngayon, mag-upload pa ako ng similar content na makakatulong sa pag-viral ng isang content na nauna. Parang ganon. So, eto guys yung 3 tips na pwede kong i-share sa inyo at pwede nyo rin i-consider, no? But before tayo magpatuloy dito sa 3 tips na pwede nyong makuha dito sa video na to, baka naman po pwedeng pa-subscribe, pa-like at pa-share po itong video natin para mas marami tayong matulungan. Hindi lang po sa mga old creators, pati na rin po sa mga newbie or aspiring content creator. Number 1, mag-upload ng consistent at quality content. Grabe po, palagi po natin ito naririnig, nalalaman, nakikita, at ina-apply din natin talaga to dapat. Okay? Yung consistency at quality content. So, ang dami na po kasing, ngayon, creators. So, halos siguro, makita natin yung kaibigan nyo, creators na din. So, hindi natin alam, di ba? So, ang isa sa nagpapatagal or bakit sila nag-start or tumagal dito is yung consistency. Tapos yung ganda ng content nila or yung quality. Kung mas madalas ka mag-upload, like for example 3 to 5 weeks, tapos valuable content pa or quality, mas mataas ang visibility at mas mapapansin ka ni Meta. So, totoo po yun, guys, no? Pataasan na po ngayon ng skill sa pag-i-edit, transition, B-rolls, 3-second hook, no? Alam na po yan ng mga creator. So, syempre, sa tulong din naman ng mga nag-guide na mga kakilala natin. At isa din po tayo dyan, guys. So, ginaguide po namin kayo. So, sana at least may makuha kayo na kahit papano, di ba, meron nga tayong mga tinuruan, mas madami na silang kinikita at syempre mas sila, sikat na sila compare sa atin. Kasi million followers na sila. So, ganun pa man, etong mga guide na binibigay natin is parang shortcut nyo na ito eh. Kumbaga, instead na ma-experience yung mga failures or yung mga violation, restriction, so dito, mas na-eliminate or mas lumiliit yung chance kasi nga, nag-guide po kayo. So, yung iba po kasi, sobrang excited, na-overwhelmed, kapag pinost nila yung content nila, nagkakaroon ng violation. O yung iba, tumitigil kasi nga hindi naman properly guided. At hindi nila alam kung saan sila papunta. So, ito po is long-term po itong content creation. Hindi natin alam after 5 years, 10 years, ano na ba mangyayari dito, 'di ba? So, yun po yung ating ini-aim, 'di ba? So, ang katotohanan dito, pages na consistent ang upload, may 3 times higher chance na makapasok sa beta test. So, again, para po mas mabilis tayong magkaroon ng invitation sa content monetization, maging masipag, maging consistent, mag-create ng valuable content or quality. Pag po nag-produce tayo ng mga valuable content, mas i-share yung content natin, mas ilalike, 'di ba? Mas makakatulong tayo sa mga followers or audience nyo. Number 2, engage sa audience. So, hindi lang views ang tinitingnan, kundi engagement rate. So, ito din po yung nagpapataas ng chance para po tayo ay mapabilang sa invitation na ito. Mag-reply sa comments, gumawa ng polls, question and answer at CTA, gaya ng call to action na tinatawag. Yan po yung CTA. Like for example, share this if you agree. Yan po yung call to action na nagpapataas ng engagement para po yung mga viewers or audience nyo ay mag-comment dyan sa inyong video. At tumataas po yung engagement dahil po sa call to action. So, pag-aralan nyo yan at sa mga susunod
meron tayong mga i-share na strategy about dito sa call to action. Ito pa yung katotohanan sa number 2 tips, no? Creators with 10% plus engagement rate, mas mabilis makakakuha ng invites. So, totoo po yan. So, dapat talaga shareable yung content natin at gumagamit tayo ng mga ganito, call to action, no? Para sa susunod na makita nila yung video nyo, alam na nila yung gagawin. Pwede nilang i-share, pwede silang mag-comment, pwede silang mag-react. Okay? So, last one, sundin ang Meta Community Standard. Alam niyo naman, kapag po kayo may violation or meron kayong restriction kay Facebook, wag muna po tayo mag-assume or umasa na magkaroon tayo ng invitation. So, possible, tatagal po yan as long as hindi natin ina-appeal or hindi natin nire-remove yung violation. So, ano nga ba yung mga common violation na babasa natin sa message, sa inbox? Usually, copyright, di ba? Unoriginal, limited originality. Lahat naman yan, guys, meron ng mga guide na share tayo before. So, kung kayo po ay nagkaroon ng copyright, pwede nyo pong i-dispute, i-accept, or i-delete. So, yun lang naman yung options nyo. Kung sa tingin nyo, copyrighted talaga yung song na nilagay nyo, i-delete nyo na lang, di ba? Lagyan nyo ng bagong edit, palitan nyo ng non-copyright sound. So, meron namang ino-offer niya si Facebook, yung tinatawag na tawag dito, royalty-free music. So, kung mga unoriginal violation naman or restriction, possible, i-check nyo. Baka yung ginamit nyo na clips is copyrighted, kaya nagkaroon pa rin ng unoriginal. Or kung limited naman, baka naman hindi nyo inedit or hindi nyo in-enhance yung inyong content. So, possible, nagkakaroon ng limit or tawag dito, unoriginal pa rin siya, 'di ba? So, limited originality. So, yun po yun. So, sabi dito, zero violation, mas mabilis ang approval. So, totoo po yun, no? Kahit nga po 300 followers na invite sa content monetization nung first rollout ni Facebook ng invitation na yan. So, ayon sa data, no, creators na walang strike record, may 70% more chances na makakuha ng early access. Which is totoo. Kung kayo naman po ay merong mga violation sa video, pwede nyong i-appeal sa partner or content monetization appeal portion ng inyong video. Meron po yan, merong guide niyan. And kung sa tingin nyo naman talaga wala, so baka naman nagkamali si Facebook, pwede nyong i-appeal. Appeal pa rin ng appeal, guys. Pero kung sa tingin nyo, yung page nyo is matagal na at hinihintay nyo pa rin mag-monetize, try nyo na lang, gumawa na lang bago. Start new, no? Kasi nga, kung meron na yung plug or na-mark na yan na merong suspicious activity or, di ba, mga restriction, possible, baka hindi ma-invite na talaga. So, for now, umabot na kayo dito. Maraming salamat sa pagstay at sa pakikinig ng ating bagong update. So, hopefully guys, may invite kayo sa content monetization. Pag-aralan nyo yung mga monetization tools na in-offer sa atin ni Facebook, video formats, non-video formats, affiliate partnership, para po, di ba, mas ma-maximize nyo yung inyong earning potential dito. At hindi lang yan, para din mag-leverage din po kayo as a creator. So, yun lang. Maraming salamat. Don't forget to subscribe. Click the bell icon para sa next video upload, manonotify kayo kaagad. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.